piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Emma from JSSGO Rizal, and welcome po sa atin pong araw-araw ng pagpapala. Kung handa na po kayong makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, and Lord, and by the power of the Holy Spirit, magpapasalamat po kami, Panginoon, sa bagong umaga at bagong pag-asa, sa bagong lakas, O God. At sa umagang pong ito, pinapanalangin po namin, O God, na masimulan po namin ang araw nito, Lord God, na baon-baon po kami sa salita mo, Panginoon, O God. And for this morning, Panginoon, O God, listening, Lord God, sa iyo pong salita, Panginoon, give us a teachable heart and a humble spirit. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So umaga pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo the grace culture na very opposite, no, sa nag-trending at nagte-trending pa rin ngayon na sinasabi po ng mundo sa social media, which is the cancel culture. Na kung napapansin natin, no, na ang kultura ng mundo ay mag-cancel ng tao, mag-cancel ng mga tao na specifically nakagawa ng mali, nakagawa ng mga nag-viral na very foul in their eyes, or ang tawagan nila dyan mga red flags, no? Now we cancel those people. But you know what? In biblical principle, ang salita po ng Diyos ay tinuturuan tayo ng kultura na opposite sa kultura ng mundo. And that is the grace culture. The grace culture na ituturo sa atin na maging compassionate at maging mabuti, maging mapagpatawad na tao o Kristiyano, no, na hindi naghagawa ng iba, lalo na ang mga walang takot sa Panginoon. Kung titignan po natin ang sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa NIV version, sabi po dito, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you." Amen? Sabi doon, be kind and be compassionate. Parang ang hirap na atang maging kind and compassionate sa panahon ngayon. Parang ang hirap na atang maging forgiving. Dahil ang mga tao ngayon, parang ang OA na, no? Ang OA na gumawa ng mistake. Well, hindi naman talaga, nagiging OA lang, no? Kasi mas nakikita na ng marami ngayon, no? Na tayo din, pag nagre-react tayo, nagiging OA din tayo. That's why madali tayong mag-decide to cancel people, no? To cancel group. Nakakalungkot nga, iba, kinakancel pa nila, marami. Tapos, yung isa, no, walang pinipiling edad, walang pinipiling estado, sikat man o hindi, eto man ang itsura o hindi, no. Pag hindi natin gusto, we cancel people. Hindi ka pwede sa akin. And worst, we cancel people kahit yung mga mahal natin sa buhay o minahal natin noon. Mga relatives natin, mga kaibigan natin, no, mga people na nakasama din natin sa buhay, no, nung ating past, no, pero ngayon kinancel na natin sila, no. Pero I hope and I pray for this morning na ma-enlighten tayo na ang salita ng Diyos, ang si Lord mismo, ay tuturuan tayo that what grace culture is all about. Hindi lang to grace para sa atin, hindi lang to grace for us, but grace towards other people. You know, we live in a world where mistakes can lead to swift judgment and rejection, often referred to as cancel culture. Mabilis tayong mag-cancel, mabilis tayong mag-reject, no? Dahil yun ang tinuturo ng mundo sa atin. It's a mindset that leaves little room for forgiveness or redemption, focusing instead on punishment and exclusion. Na wala nang room
sa kanila para umukay sila, para maging better silang person. Nakakalungkot lang, no? Kasi tayong mga tao, no, ay gusto natin din mapatawad sa mga sins natin, pero hirap na hirap tayong mag-forgive to other people. But here's the good news, is naririnig mo to, napapanood mo to, at tuturuan ka ng Panginoon that it's not really that hard to forgive people and to give chance sa people. Pag nakita mo yung sarili mo, kailangan din ng grace ni Lord. Amen? The grace culture, in contrast, is rooted in understanding that we all fall short and need forgiveness. Amen? Lahat tayo nagkakasala at lahat tayo kailangan ng forgiveness. Amen? So, kung tatanungin niyo ko, paano natin ma-practice ang grace culture? How can I practice grace culture, Ate Emma, if the social media, if the world is teaching you, is telling you to cancel that people dahil pinahiya ka niya, dahil ito yung ginawa niya sa'yo? We will go back to the Word of God. We will go back to what the Lord is telling us, kung ano ang nasa puso ng Diyos, at yun ay magpatawad. I know it's not hard, but you know what? The grace culture, hindi lang naman to patungkol din sa, this doesn't mean ignoring sin. No, this doesn't mean ignoring sin, but rather addressing it with love, compassion, and the hope of redemption. Tandaan natin yan, na ang grace culture, hindi tayo nagtotolerate ng sin, pero ang tinotolerate natin dito ay ang pagpapatawad ng Diyos, that everybody, everyone, lahat tayo, no, ay kailangan ng grace ng Panginoon. You know what? Maraming mga kabataan ngayon, marami sa atin ay sarado ang tenga at pangunawa sa ganito na no, she doesn't deserve that grace. Pero tayo ba, deserve ba natin ang grace ng Lord? Even us, hindi natin deserve, pero binigay yan sa atin ng Panginoon. For Jesus modeled grace throughout His ministry, offering forgiveness to those society deemed unforgivable. So, kung ang tingin man natin sa mga tao na yon na they are unforgivable, they're the worst, no? Tignan natin kung paano tayo tinignan ng Diyos nung tayo din ay nandun sa point of our life, no, that we are unforgivable. Amen? So, let us practice the grace culture wherein we seek people's redemption, restoration, and healing. Ang panalangin ko po sa umagang ito na as we heard this message, ay ma-extend natin yung grace ng Lord, hindi lang sa atin, even the people who needs the grace of the Lord, even the people who hurt us. No, alam ng Lord kung gaano ka nasaktan, alam ng Lord kung gaano naging painful sa iyo yung nangyari sa iyo at nagawa ng mga tao na yun sa iyo. But you know what? In the Lord, pag kay Lord ka, you are always redeemed and restored dahil ganun kanya kamahal. That's the power of His grace. That's the power of the grace culture that once you forgive people, ang unang gagaling ay ikaw, susunod na sila, at lahat tayo ay sama-samang magkakapatawaran at magmamahalan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? So to those who need the grace of the Lord this morning, to those who need the grace to forgive people in their lives and to extend the love of God sa mga tao na nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Let us pray. So you can close your eyes and samahan mo ako sa panalangin na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagkapasalamat po kami, Panginoon, O God, for the grace you extend to us, Panginoon. And we pray, Lord, O God, na bigyan mo kami ng lakas at bigyan mo kami ng courage, ng also ng grace, Panginoon, to extend it, Lord God, to the people, O God, who hurt us. Even, Lord, yung makakasakit pa lang sa amin, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, mapatawad sila, Lord God, at mahalin din sila, Panginoon, na kung gaano mo kami tinignan without condemnation, without judgment, Lord, ay ganun din, Lord, yung makita at ganun din namin makita, Lord, ang mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng biyaya mo, O God. Salamat, Panginoon, O God, because you are there, Lord, to heal us and to comfort us, Lord God, to give us a hope, Panginoon, O God, that, Lord, ang buhay namin, Lord, ay hindi talunan pag nagpatawad kami, kundi, Lord, kami yung panalo pag kami ay nagpatawad. Salamat po, Panginoon, O God, for this love and for this grace, O God. We thank you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.